Ano po sa Tagalog ang guitarist? Nung tinanong po sa amin yan, sumagot kami, di, gitarista. Gitarist? Di, gitarista. Tama po? Ang sabi sa amin, mali. Ang ibig sabihin ng guitarist, magpahinga ka. Git-aris. Bisaya manggid. Pakisabi nga sa katabi mo, git-aris. Magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kung masaya po kayo na nagpapahinga ngayon sa presensya ng Panginoon, pwede po ba natin i-welcome si Lord? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas po dyan, yung pinakamalakas, sapagat napakasarap magpahinga sa presensya ng Diyos. Amen? Our deepest desire is to please our God. The reason, the purpose why we exist is to please our Creator. Amen. We are not man-pleaser, but we are God-pleasers. Sino po dito ang God-pleaser? Amen. Pag sinabi God-pleaser ka, wala kang ibang nais kundi bigyan ng kasiyahan, bigyan ng kaluguran, mapasaya, mapangiti mo ang ating Diyos. At kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa Panginoon, napakasaya ng puso mo kapag alam mo nalulugod sa iyo ang Diyos. Kapag alam mo na natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo. Amen. We are not man-pleasers. May mga tao po, walang takot sa Diyos. Ginagawa po nila ang lahat para bigyan ng kasiyahan ang tao. Kahit to the point na sila ay magkasala. Gusto nila i-please yung tao kasi nahihiya sila. Kahit to the point na madungisan nila yung pangalan ng Panginoon na dala-dala nila. Kahit to the point na kung saan nasasaktan na nila ang ating Diyos. Ako po, alam ko kayo rin, hindi po tayo papayag na mapasaya natin ang tao pero ang Diyos, nasasaktan po natin sapagkat mahal na mahal po natin ang ating Diyos. Amen. Amen. Sabi nga po ng 1 Thessalonians 2:4, pakibasa po ng malakas, our purpose is to please God, not people, for we are not pleasing people but God who tests our hearts. Sabi po sa Tagalog, ang aming layunin ay ang kaluguran ng Diyos na siyang sumusubok sa aming mga puso. Yan po ang dahilan bakit tayo nag-i-exist, bakit tayo nabubuhay, bakit tayo pinagpala ng Panginoon, ay para bigyan natin ng kasiyahan, kaluguran ng ating Diyos. Can we say amen to that? Sabi nga po, we cannot please everybody. We cannot please everyone. Kahit anong gawin mo, naniniwala kayo doon? Kahit anong gawin mo, may makikita at makikita silang pagkukulang sa iyo. Tama po, kaya we cannot please everybody. Pero alam niyo po ba, may mga tao po, talagang pag wala ka sa Panginoon, wala kang relasyon sa Diyos, wala kang takot sa Diyos, may mga tao na talagang pinipilit po nilang bigyan ng kaluguran ng tao. Pinipilit nilang i-please ang tao kaysa sa Diyos. Pero sa case po natin, sa ating pong mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Panginoon, we want to please God rather than men. Can we say amen to that? Amen! Minsan po, may mga tao po, mas piniplease po nila yung kanilang followers. Kahit to the point na yung kanilang mga pagpo-post ay, ang tawag dyan, thirst trap. Have you heard that? Mga bagong salita, pakisabi po, thirst trap. Para makakuha ng maraming likes, maraming heart, maraming followers. Ito po ang lakaran. Ito po ang style ng mga taga-sanlibutan. Thirst trap. Ano po ba ibig sabihin ng thirst trap? Tingnan nga natin ang ibig sabihin niyan.
A post, usually SLP or video, intentionally made to look extra sexy, attractive, and impossible to ignore, just to get attention, compliments, or DMs, basically to make people thirsty. Yan po ibig sabihin ng thirst trap. Sino po mahilig mag-heart, mag-like sa mga thirst trap posts? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Amen? Pero sa isang Kristiyano, hindi po ito na nagbibigay kasiyahan sa atin. Na po, sa isang maalab sa Panginoon, sa isang genuine Christian, hindi ito nagpupukaw ng ating pananampalataya. Bagkus nagigrib tayo dito. Sa atin malaswa ito. Sa atin masagwa. Amen? Hindi po lahat ng tao na-appreciate po yung mga thirst trap posts. Ang nakaka-appreciate lang po niyan yung mga medyo makalaman, ma-flesh. Pero sa mga taong spiritual, sa mga taong mga katulad nito, nila Kuya Russell, nila Kuya Rani, mga maaalab to sa Panginoon, hindi mo yan madadala sa mga ganyan. Can we say amen to that? Magigrib pa yan eh, maanuhan pa yan eh, malalaswaan pa yan. Amen. Iba-iba po ang tao. Iba-iba ang background ng mga tao. Iba-iba ang tumatakbo sa isip ng mga tao. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, may mga tao po, hindi lahat makalaman. Hindi lahat. May mga tao naman, ganitong style nila, magaling sila bumasa. Nababasa na nila. Nababasa na nila sa the way you speak, the way you express yourself. Nababasa na po nila kung may breeding tayo. Nababasa na nila kung ikaw ay educated, kung ikaw ay may manners, may values, may character. Kaya iba-ibang klase ang tao. Nasasakyan po natin. Iba-iba ho klase ng mga tao. Na po, may mga tao na katulad dati ng mga spirit-filled, mga faithful Christian, genuine Christians. Tayo po, hindi tayo basta-basta nadadala sa mga thirst trap, sa mga panlabas, sa mga physical, sa mga material. Hindi ho tayo na namumove doon. Kundi mas tinitignan po natin yung pananampalataya. Pananampalataya. Can we say pananampalataya? Kaya kahit i-experiment nyo po dito, kung tatanungin po natin yung mga malalalim sa Panginoon, lalong-lalo na yung mga wala pang asawa, yung mga singles, bachelors, yung wala pa pong boyfriend o girlfriend, pag tinanong nyo sila, anong type mo? Tanungin nyo po. Tanungin nyo. Tanungin nyo yung mga binata at dalaga, yung wala pang boyfriend at girlfriend dito. Ang sasabihin nila sa'yo, ako, simple lang gusto ko. Ang gusto ko, man of faith. Amen? Agree ka dyan, princess? Man of faith. Di ba? Kapag tinanong nyo naman yung mga binata natin, ang sagot nila, ako, simple lang hanap ko, pastor. Woman of faith. Amen? Amen po. Iba ho ang hanap natin. Iba. Pansinin niyo po, marami pong mga mananampalatayang Kristiyano nagkakatuluyan. Hindi sila na move sa mga panlabas, sa material. Wala eh. Hindi sila tumitingin sa financial status, physical status, educational status. Faith status lagi tinitignan. Kasi po, naniniwala tayo kapag man of faith, woman of faith, pag nagsama kayo, couple of faith kayo, wow, kalulugdan kayo ng Diyos. Pagpapalain kayo ng Panginoon na ating Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Pakisabi po, prayer request. If you have prayer request right now, any prayer concern, ano man yung pinagpe-pray natin sa araw na ito, tandaan niyo po yung Mark 11,
24. Ano pong sabi diyan? Basahin natin sa Panginoon mula sa ating puso. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ano man ang hingin mo sa pananampalataya, pakitapik nga yung katabi mo. Ano man yung pinagpe-pray mo ngayon, kung hihingin mo yan sa pananampalataya, ipagkakalob yan sa iyo. Amen. Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos? Matthew chapter 9 verse 29, according to your faith, it will be done to you. Kapag may hinihingi ka sa Panginoon, may pinagpe-pray ka sa Panginoon, activate your faith. Exercise your faith. Kasi ano man yung hiningi mo nang may pananampalataya, mangyayari po yan. Amen. Amen. Thank you, Lord, for your presence. Naalala ko po tuloy, may isa pong matandang babae na woman of faith. Tapos may kapitbahay po siya na hindi naniniwala sa Diyos. Atheist. No? Laging nagpe-pray po itong babaeng ito. Laging nagpe-pray. Isang araw nagpray siya, Lord, tulungan niyo po ako. Wala na po kaming groceries. Kasi matanda na. Wala nang inaasahan. Hindi na nakakapagtrabaho. Alam niyo, nagpray siya, Lord, maawa ka sa amin. I-provide mo po yung pangangailangan namin. Alam mo, narinig yun ng kapitbahay na hindi naniniwala sa Diyos. Kinaumagahan po, naglagay po siya ng grocery sa tapat ng bahay, sa tapat ng pintuan ng matanda. Pag early in the morning, pagbukas ng matanda, sa kanyang pintuan, napa-praise the Lord siya, napa-hallelujah, napa-hallelujah siya. Sabi niya, Lord, salamat. Minsan pa, nag-provide ka sa aking pangangailangan. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po, sumagot po yung neighbor na hindi naniniwala sa Diyos. Ang sabi, hindi galing yan sa Diyos. Walang Diyos! Ako bumili niyan, ako naglagay niyan. Pero yung matanda po, unshakable faith. Hindi po natinag yung pananampalataya niya. Ang sabi niya, Panginoon, salamat! Hindi ka lang nag-provide, kundi nagpadala ka ng uwak. Nagpadala ka ng uwak na magdadala ng grocery na ito. Purihin ka, O Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, every time na tayo po ay kinakapos, wala tayong ibang nilalapitan kundi ang Panginoon. Every time na tayo ay kinakapos, wala tayong ibang hakbang kundi ang hakbang ng pananampalataya. Can we say amen to that? Kapag tayo kinakapos, mga kapatid, hindi po natin gawain yung nagpo-post tayo ng negative sa social media. Hindi po gawain ng mananampalataya iyon. Okay? Amen po, nagkakaintindihan tayo dyan. Every time na tayo ay nangangailangan, kinakapos, may matinding suliranin, wala tayong pinangahawakan kundi yung Mark 11:24. Nagpe-pray tayo. Umiiyak tayo sa Panginoon. Nananampalataya tayo sa Panginoon. At ang Diyos ay gumagawa. Amen. Ako po ba, nakita niyo po ba ako, nagpo-post ako ng mga problema ko sa social media? Hindi po, di po ba? Kaya please, huwag po kayo magpo-post ng mga problema po niyo. Baka pagchichismisan lang tayo ng mga kapitbahay natin. Gusto niyo ho ba yun? Tayo pinagtatawanan ng dyablo? Gusto niyo ho ba niyo yun? Tayo ay pinagchichismisan ng mga uwak, ng mga dominyito. Ayaw natin yun. We want to glorify God in our lives. Ako po, may mga kapatid po ako nasa abroad. Pero hindi minsan, yung mga mabibigat namin problema, hindi namin sinasabi sa kanila. Opo, kasi alam namin na may kanya-kanya kaming buhay, may kanya-kanya kaming mga suliranin. Alam niyo po yon. Kay Lord lang talaga kami lumalapit at sa mga kapatiran humingi kami ng panalangin. At nakikita naman namin, kumikilos ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? What is faith? Isulat niyo po sa
cellphone ninyo, sa notebook ninyo, nandyan ang definition, ang meaning ng pananampalataya. Sulat niyo po, Hebrews 11:1. Pakisabi po, James 2:17. Nandyan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kung isa-summarize po natin yan, pakiulit po, ano po ibig sabihin ng pananampalataya? Pakiulit po ng malakas, naniniwala kahit hindi nakikita. Come on, say it. Ayan. Ano pa po ibig sabihin ng pananampalataya? Pakiulit, umaasa kahit walang pag-asa. So kahit wala kang pag-asa, pero umaasa ka. Umaasa ka, mangyayari yung inaasahan mo. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, hindi mo nakikita yung ginagawa ng Diyos, pero naniniwala ka. That's faith. Ano po ibig sabihin ng pananampalataya? Pakiulit po, nagtitiwala kahit anong mangyari. So you are trusting God. You are giving fully your trust to the Lord. That's faith. Talagang kahit walang nangyayari, talagang wala kang nakikita, nagtitiwala ka. Ano pa po ibig sabihin? Pakiulit ng malakas mula sa puso mo, sumusunod kahit walang nakukuha. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sumusunod ka kahit wala kang nakukuha. Naalala ko po, nung araw, nagbibigay po kami ng gift sa church, sa mga unbelievers. Ang tawag namin ay gift giving. Every first and third Sunday, may gift giving tayo nung araw. Sister Maribik, naalala niyo, may gift giving tayo. Bibigay kami ng mga bigas, groceries. Every first and third Sunday, ang daming tao. Punong-puno. Kasi nagbibigay kami ng mga bigas, groceries, every first and third Sunday. Pagdating ng walang gift giving, sana, konti na lang ang mga umaatin. Ano po ang naintindihan ko doon? Ano ang natutunan ko doon? Nakita ko po, yung totoong sumasampalataya. Yung nag-church pa rin sila, nag-worship pa rin yung mga natira, kahit walang nakukuha. Sila po yung totoong sumasampalataya. Kasi kahit wala silang nakukuhang bigas, groceries, tuloy pa rin sila sa Panginoon. Kaya naman, higit po silang pinagpala ng ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po, pag special Sunday, ang daming tao dito, punong-puno ang church. May handaan, may celebration, may kasiyahan. Pero panalangin natin na kahit wala ng celebration, wala ng handaan, pakihawakan niya yung katabi mo, sana nandito ka pa rin. Sana nawa, nagpapatuloy ka pa rin. Yan ang totoong pananampalataya na kahit walang pagkain, wala kang nakukuha, ikaw ay sumusunod at nagpapatuloy sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ano po ang sabi ng awit na ito? Paborito ko po itong kantang to. Give me faith. Pakiulit nga po. Give me faith to trust what you say. That you're good. Your love is great. I'm broken inside. I give you my life. Sabi po sa kanta, give me faith to trust what you say. Give me faith. Napakaganda ng kanta. Pero kapag sasalain po natin sa Biblia po yan, theologically po para may sabit. Kasi pag sinabing, Kuya Jomel, give me faith, wala kang faith. Humihingi ka ng faith. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang humingi ng faith. You have already faith inside your soul, inside your spirit, inside your body. Can we say amen to that? Bakit ka manghihingi ng faith? Meron ka ng pananampalataya. Nakuha mo? Baka mamaya,
Hindi mo kinaya yung mga problema mo, hindi mo kinaya yung mga suliranin, isisi mo pa sa Panginoon, Lord, di mo ako binigyan ng faith. Di ko kinaya yung iniwan ako, pinagpalit ako. Baka isisi mo pa kay Lord. Please, huwag ka na humingi ng pananampalataya. Meron ka ng pananampalataya. Amen. When God created us, He made us perfect in everything. But because of the fall of man, yung ating pananampalataya naging distorted. Pakisabi po, distorted faith. May faith pa rin sa atin, kaya lang distorted. Kahit po unbelievers, non-Christians, may faith po yan kasi kasama na yan. Kaya lang yung pananampalataya nila baluktot. Iniligay nila yung pananampalataya sa creation, not to the Creator. Kaya may faith sila. Kaya pag tinanong mo, saan ka nagpe-pray? Dito sa ribulto, dito sa larawan, dito sa bagay na ito. So may faith. Kaya lang, baluktot. Pag sinabing baluktot na pananampalataya, unbiblical, against the Word of God, against God's commandment. Pag sinabing baluktot na pananampalataya, isang paniniwala sa Diyos na contradicting sa Biblia. Contradicting sa salita ng Diyos. Clear po ba yon? Clear po mga kapatid. Kaya sa Luke chapter 17 verse 4, ang mga alagad ng Panginoon, humingi po ba sila ng pananampalataya? Humingi po ba sila? Kumanta po ba sila ng, give me faith? Ano po ang sabi nila? Lord, increase our faith. Kaya lang pag kinanta mo, parang hindi rhyming. Increase our faith to trust what you say. You have faith already. God has given us the measure of faith. God has given us the seed of faith. God has given us the gift of faith. When we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, when we receive the Holy Spirit, we have faith. Pakisabi nga ng malakas sa katabi mo, hawakan mo siya ng katabi, hawakan mo siya ng malakas, you have faith. May pananampalataya ka, kapatid. May malaki kang pananampalataya. May nag-aalab kang pananampalataya. Amen! Kaya lang po yung ibang tao, ang kanilang pananampalataya, patay. Kaya dapat yung patay na pananampalataya, ipabuhay mo sa Panginoon. Amen? May mga tao, ang kanilang pananampalataya po ay natutulog. Pakiampas ngayon katabi mo, gisingin mo ang pananampalataya mo. Lakasan mo! Sa pangalan ni Jesus, gisingin mo ang pananampalataya na yan. May mga tao po, ang kanilang pananampalataya, malamig, sumasabay sa Kapaskuhan. Kaya kapag nanlalamig ang pananampalataya mo, sabi mo, Lord, pag-alabin mo ko, pag-alabin mo aking pananampalataya. May mga tao po, ang kanilang pananampalataya ay bansot. Tingnan mo yung katabi mo, stagnant faith. At kapag ang pananampalataya mo stagnant, sabi mo, Lord, increase my faith. Let my faith grow. Hayaan mo ang pananampalatayang ito lumago, Panginoon. Alam mo, pag lumago ang pananampalataya mo, lahat ng utang mo, mababayaran mo sa pangalan ni Jesus. Amen! Kapag lumago ang pananampalataya mo, hindi mo na magiging problema, Kuya Russell, ang love life. Prophetic yan, prophetic. Sa mga binata at dalaga dyan, kapag lumago ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi mo na problema ang love life. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nakita ng mga genuine Christians na nag-aalab ka sa pananampalataya, kahit hindi ka na mag-post ng thirst trap, kahit hindi ka na mag-post ng mahahalay,
they will be attracted to you kasi nag-aalab ka sa Panginoon, nag-aalab ka sa pananampalataya, naglilingkod ka sa Panginoon. Mabe-bless sila sa iyo. Amen! Say hallelujah. Now, how to increase your faith? How to increase our faith? Paano yung pananampalataya natin lalago? Number 1, pakisigaw po, feed your faith. I-feed mo ang faith mo. Do not feed your flesh. Do not feed your fear. Do not feed your anger. Feed your faith. Ang magandang halimbawa sa pananampalataya ay yung Isaiah 40:31. Ganyan daw po yung pananampalataya natin. Pakisabi po, eagle. Soar like an eagle. Pakisabi sa katabi mo, eagle ka ha. Hindi ka uwak. Eagles are powerful. Malalakas po ang agila, kaya ang pananampalataya natin malalakas. Amen. Ang eagles po, hindi po nagka-cancel ng flight kahit bumagyo. Kasi po, lumilipad sila sa ibabaw ng bagyo. Tama? Kaya naman kahit bumabagyo, sumisimba tayo, sumasamba pa rin tayo kay Lord. Kahit may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, may mga suliranin, nagpapatuloy pa rin tayo kay Lord. Hindi tayo nagwawala, hindi tayo nagdadamot, hindi tayo nagne-negative, hindi po umaasim ang ating mukha. We soar like an eagle. The strength and the power of an eagle is on his diet. Nasa diet. Pakisabi sa katabi mo, kaya ka malakas sa diet yan. Nasa diet mo yan. Tama? Physically, kapag ang tao nagkakasakit dahil sa diet, tanong nyo sa doktor nyo. Spiritually speaking, kaya tayo malakas because of our spiritual diet. Ang eagle po, ano po pagkain ng agila? Ang pagkain po ng agila po ay fresh meat. Fresh meat. Hindi po siya katulad ng crow, hindi siya katulad ng uwak. Ang uwak po, ano po paboritong pagkain ng uwak? Yung pong mga patay na animals, yung mga nabubulok. May mga tao po mahilig sa mga nakaraan. Yung mga pangit na nakaraan, binubungkal nila yan. Mahilig sila sa mga bulok. Mga bulok. Mga nakaraan na pangit. Huhukayin nila yan. Huwag kang magtaka, uwak po sila. Uwak po yan. Pakisabi sa katabi mo, hindi tayo uwak. Past is past. Forget the former things and do not dwell on the past, sabi ng Bible. Yes, pangit ang past natin, but God has been gracious to us. Can we say, praise the Lord? Pangit din po ang past namin, but God has forgiven us and cleansed us with His precious blood. Amen! Ang mahalaga sa amin yung ngayon at yung susunod na darating na panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas, yung palakpak ng agila na may pananampalataya, lumilipad sa ibabaw ng bagyo, kahit super typhoon pa yan, nagpapatuloy. Hallelujah. Do not feed your flesh, feed your faith. Pakisabi sa sarili mo, feed your faith. Feed your faith. Huwag nating pakanin yung sarili natin, yung laman. Ano ibig sabihin yan? Lalo-lalo na po yung mga nagbibisyo pa dyan, ha? Makinig po kayong maigi sa mga nanonood sa aming YouTube channel. Baka may mga nagbibisyo pa dyan. Alisin nyo na bisyo kasi pag nagbibisyo kayo, ang pinapakain nyo laman. Hindi yung spirit. Ang pagbibisyo ay malaking kasalanan yan sa Diyos.
Amen. Tanda mo, you are an eagle. Hindi ka uwak. Kaya kahit sabihin ng diablo sa'yo, isang stick lang, isang tagay lang, isang shot lang, isang session lang, isa lang, isang tikim lang ng kasalanan. Tandaan mo, eagle ako, pananampalataya ko katulad ng agila, hindi ako uwak. Amen! Alam niyo po, kapag may mga nag-aalok sa akin ng bisyo, aalokin ako ng ganyang bisyo, never po talaga akong nag-give in. Alam niyo kung bakit? Nahiya ko sa Panginoon. Sobrang hiya ko sa Panginoon. Sobrang hiya. Ewan ko, kung may mga tao hindi nahiya sa Panginoon, ako po, sobrang tindi ng hiya ko sa Diyos. Sino po yung pare sa akin? Yung parang nahiya sa Panginoon. Salamat sa mga kamay na yan. Malakaya kasi gawa nung pinansyal na pagpapala yan, tapos ililipat mo sa bisyo, tapos yung bisyo na yan, papatayin, lalasunin yung katawan mo dahan-dahan. Di ba? Dapat yung pagpapalang material na yan, dapat yan ilagay mo sa health, sa shelter, sa food, sa education, sa investment, sa tithes and offering, sa mission. Dapat doon yan Amen? Kapag ako, binibigyan ako ng mga ate ko at kuya ko, lagi kong iniisip, bago maging pera yan, pinaghirapan nila to. Bago maging pera yan, hard-earned money to. Talagang iniingatan po namin ni Ate Chris. Hindi namin winawaldas. Talagang pinagpe-pray, ini-invest, pinapalago. Kung ganito po kayo, palakpakan po natin ng Panginoon. Lalo kayong pagpapalain ng Diyos. Lalo po kayong pagkakatiwalaan ng ating Diyos. Amen! Pakisabi po, keep your faith. Keep your faith. Apostle Paul shared all his sufferings. Lahat ng kanyang hirap sa paglilingkod sa Panginoon, shinare niya. Sabi niya, dahil sa paglilingkod ko sa Diyos, binato ako, pinagbabato ako, but I have kept my faith. Dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon, kinulong nila ako, talagang kinulong, but I have kept my faith. Sabi ni Apostol Pablo, dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon, inusig nila ako, hinataw ako, nilatigo ako, narito ang mga sugat, narito ang mga peklat ko, but I have kept my faith. Sinabi niya lahat, nandiyan ang iniwan ako, nandiyan ang pinagkaisahan ako, nandiyan yung mga tao di naniniwala sa akin kasi po, Christian na po siya pero hindi pa rin siya matanggap ng Christian church. Kasi natatakot sa kanya, dati po siyang persecutor. Dati niyang pinapatay yung mga Christians. So natakot yung Christian church na baka mamaya saktan sila o baka mamaya nagpapanggap lang. Matagal po siya, taon ang binilang. Maraming taon bago siya tanggapin. Pero sabi ni Pablo, kahit hindi ako tinanggap ng church, I have kept my faith. Sino po dito, kahit anong mangyari, magpapatuloy siya sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I have 2 pastors and my father, all of them have passed away. Yung dalawa ko pong pastor, umuwi na po sa Panginoon, si Camilo Principe, at saka si Reverend Nicky Miranda, ninong po namin sa kasal. Mga umuwi na po sa Panginoon. Plus, yung daddy ko po na evangelist, na laging nag-i-evangelize sa akin, mula nung unbeliever ako, naging Christian ako, kahit pastor na po ako, ni-evangelize pa rin ako. Ganon kaalab yun. Umuwi na sa Panginoon. Pero kahit umuwi na sa Panginoon yung tatay ko, nagpapatuloy ako sa pananampalataya. Sana po, kayo na buhay pa mga magulang niyo. Sana magpatuloy din kayo sa Panginoon. Nalulungkot po ako, may mga kabataan sa iba't ibang mga churches, buhay pa yung tatay nila, buhay pa yung nanay nila,
Pag titignan mo yung kanilang paglilingkod, malamig, walang alab, walang lalim. Pawindang-windang ang pananampalataya. Aatin, hindi, aatin, hindi. Sana po, panalangin namin, kahit umuwi na kami kay Lord, kahit wala na kami dito, panalangin namin ang aming mga anak magpatuloy sa Panginoon. Sino po dito, mga anak, yung kahit umuwi na ang magulang niyo sa Panginoon, di naman ngayon, abutin pa kami ng 30 years, 40 years. Pero if ever man, umuwi kami sa Panginoon, sino dito na kahit umuwi na sa Panginoon yung kanyang mga magulang, taas ang kamay, magpapatuloy sa pananampalataya? Wow. Taas mo ang kamay mo, gusto ko makita yan ng Panginoon. Magpapatuloy ako. Sabihin mo, hindi ako bibitaw. Hindi ako manlalamig. Itong pananampalataya na tinuro ng nanay ko at tatay ko, kayamanan na pamana sa akin, iingatan ko. Amen. Palakpakan natin si Lord. Purihin natin si Lord. Number 3, sabi ng 1 Corinthians chapter 16, verse 13, stand firm on your faith. Stand firm. Magpakatatag ka. Pakisabi nga sa katabi mo, magpakatatag ka. Tatag! Tapang! Lakas ng loob! Stand firm on your faith. Sabi po ni Kuya Kim, napakasakit daw na mamatayan ng anak, tapos yung anak pa niya nagpakamatay. Sabi niya, hindi ko alam kung saan galing yung sakit, pero masakit. Sobrang sakit. Sino po nakapanood nun? Pero gustong-gusto ko yung binitawan niya. Sabi niya, sobrang sakit. Dito ba galing? Hindi ko alam kung saan, kasi napakalungkot. Di ba, kapag namatayan ka ng asawa, tatawagin kang balo. Mamatayan ka ng magulang, ang tawag sa iyo ay ulila. Pero kapag anak mo namatay, walang description yung sakit. Walang description yung sakit. Pero gusto ko yung sinabi niya, but I have never lost my faith to God. Never. Sabi niya, kahit kailan, hindi ako nawala ng pananampalataya sa Diyos. Sana po, nawa po, ganun po ang maging tindig natin sa pananampalataya. Sino po dito, wag na ho kayo taas ang kamay, nasaktan ka rin. Nakakaramdam ka rin ng sakit, di mo alam kung saan. Masakit sa puso, masakit sa isip. Sana po, maging matatag pa rin tayo sa Panginoon. Pakihagkan nga yung katabi mo, tuloy lang tayo. Walang bibitaw. Laban lang. Ka-faith lang. Amen. Number 4, at dito na po tayo magtatapos. Share your faith. Pakisabi sa katabi mo, share your faith. Pakisabi, wag mong ipagdamot, wag mong itago. Sabihin mo, share your faith. Wag kang selfish, wag kang makasarili. Share your faith. Si Matthew, sa Bible, si Matthew prepared a dinner party for his friends. Si Matthew sa Bible, naghanda po siya at inanyayahan niya yung kanyang mga kaibigan, parang grand reunion. At ang Panginoon ay nangaral at nagminister sa kanyang mga kaibigan. Can we say hallelujah to that? Hallelujah. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, Satan does not want us to share our faith. Ayaw ng dyablo yan, pero kahit ayaw niya, i-share natin yung pananampalataya natin. Amen?
Naalala ko yung isang patotoo, sabi po sa akin ng isang pastor, alam niyo, pastor, nakatutuwa yung aking church member kapag may occasion, ini-invite lagi mga kapatiran. Pag may birthday, nandun ang mga kapatiran. Pag may occasion o any event, nandun ang mga kapatiran. Nakakatuwa po, parang tayo din. Amen? Amen? Kasal, binyag, dedication, birthday, nandun tayo. Pero sabi po nung kaibigan ko, pero pastor, dumating yung time, nagbago. Nagbago lahat. Ang nangyayari, inaanyayahan na kami daytime, mga kapatiran. Pagdating ng nighttime, wala na kami, ang mga worldly people, ang mga unbelievers nandoon, naglalabasan ng mga alak, naglalabasan ng mga inumin, pulutan, kasi ayaw magsabay. At ang sabi po sa akin, hanggang sa dumating ang panahon, hindi na po niyayaya, hindi na ini-invite ang mga kapatiran dahil nagkaroon na sila ng hiya. Nagkaroon na sila ng lukewarm faith. Nahiya na sila. Kasi puro unbelievers na ang mga nandoon, simula araw hanggang gabi, nagwawalwal na po ng alak. Grabe na po ang alak. Grabe na ang sanlibutan na gawain. Alam niyo yan? Ano po ang naging problema ng mga taong ito? Pinabayaan nila pananampalataya nila. Hindi nila na-feed. Mas na-feed nila yung flesh. Kinain sila ng hiya, ng takot. Naging man-pleaser sila kaysa sa God-pleaser. Naging mas gusto na nilang bigyan ng kasiyahan ng tao, hindi ng Diyos. Kaya kinain na sila ng diablo ng hiya at takot. Nasira po patotoo. Kaya po, ang bilin ng Panginoon sa araw nito, do not neglect your faith. Continue to feed your faith. Can we say amen to that? Tayo po'y manalangin saglit. Yumuko po tayo at dumulog sa presensya ng Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, as we come to you, we humbly come before you, Lord, acknowledging that we are nothing without you. We cannot do anything without you. Without your grace, without your mercy, we are nothing. Panginoon, aming Ama, sa oras na ito, hinihiling po namin na pukhawin mo ang aming pananampalataya. Hayaan mo ang mga pananampalatayang natutulog ay gisingin mo. Ang mga pananampalataya na nanlalamig, pag-alabin mo, O Diyos. Ang mga pananampalataya na bansot, stagnant, hayaan mo, Lord, magkaroon ng increase of faith sa oras na ito. Tulungan mo kami, Lord, na lagi naming i-feed ang aming pananampalataya, not our fear, not our worry, not our flesh, not our sinful nature, but help us to feed our faith through your words. Tulungan mo kami, Panginoon, aming Ama, to keep our faith, whatever happens. Mananatili kami, nagpapatuloy kami, Lord, that we will stand firm on our faith in times of trials, difficulties. Mananatili kaming matatag at nagpapatuloy. At sa araw na ito, Panginoon, panalangin din namin na araw-araw, bigyan mo kami ng pagkakataon, ma-share po namin ang aming pananampalataya sa maraming tao. Upang sila man din po makaranas ng pagpapala na aming nararanasan, makaranas ng biyaya mo na aming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.